Ang Magnolia Hotshots daw ngayon ay kabilang dito sa mga teams na pwedeng pagdalhan nitong si Pero. Meron kasing mga report na baka daw itong si Chris Banquero o kaya itong si Bong Quinto ay i-trade na ng Meralco dahil parang naniwala ng management sa sabihin na nating obserbasyon ng marami na kinakailangan ng i-revamp itong Meralco Bolts. Kung sakasakali nga na makuha ng Magnolia itong si Bong Quinto, magiging isa yan dito sa mga posibleng starter ng Magnolia dahil napakahusay nitong player. Ang position nitong si Quintos, small forward yan. Pero ang tangkad nito. So usually nagkakaroon ng mismatch kapag siya ay nandyan at pinapostihan niya yung ibang mga mas maliliit na mga small forwards na nasa posisyon niya. Kaya mukhang ito talaga yung nababagay para dito sa kuponan ng Magnolia. Kung sakasakali nga na itong si Bong Quinto ay makuha nila, wala akong nakikitang sabihin na nating magiging issue pagdating sa playing time. Kung sino naman yung ipapalit, nandyan si Rom De La Rosa, pwede rin na ibigay na nila itong kanilang second round draft pick sa susunod na draft dito sa Meralco. Si Bong Quinto sigurado magiging asset yan itong si Coach L.A. Tenorio. Pwede siyang starter, pwede itong bench player. Pwede itong mag-focus sa defense o kaya tumulong sa offense. Ganyang kalasing player ito kaya hindi na ako magugulat kung itong si Coach Tenorio ay pursigihin talaga ang nabanggit na trade at subukang makuha sa lalo't madaling panahon itong si Bong Quinto. Dahil talagang kapag yan nakuha ng Magnolia, dapat bigyan niya ng long-term contract. Dahil nakikita naman natin yung paglalaro niya sa Meralco kung anong nagagawa niya para sa nabanggit na koponan. Kaya hindi na ako magtataka kung sakasakali na ganyan din ang gawin yan para dito sa Magnolia Hotshots. Dahil talagang magiging isa to dun sa mga magiging asset ng kanilang koponan. Napag-uusapan ngayon itong PBA. Marami nagsasabi na kinakailangan na rin ng PBA talaga na mag-adapt para naman maka-take advantage dito sa nagbabagong sitwasyon ngayon at payagan ng pumasok yung mga foreign teams. At ngayon nga, itong PBA nakikita natin na ginagawa na talaga yan. Lalo na at alam naman natin na hindi biro yung mga nangyayari dito na pagbabago sa liga. As it is, alam natin na mukhang kinakailangan talaga ng adjustment dito at wala tayong nakikita problema dito sa Commissioner's Cup sa pag-invite nila dito sa Macau Black Bears. At sa tingin ko nga gagawin nila yan sa mga susunod pa na mga araw. Ngayon, meron pa silang mga ibang players na pwedeng makuha at mga teams na imbitahan. At gagawin niya sigurado ng PBA para naman matiyak na magiging mas entertained yung mga fans. Nakita na natin kung gaano ka nag-respond yung mga fans nung inimbitahan nila itong Bay Area Dragons para maglaro dito sa PBA. At nakita naman natin na naging magandang resulta nito. Kaya nga yung pag-imbita doon sa Hong Kong Eastern, ganun din. Kaya nga itong Macau Black Bears, sigurado na magiging ganyo rin yan yung mga fans na manood. At walang duda na magiging isa talaga to dito sa abangan natin. Kung sakasakali ng PBA mag-invite pa ng ibang mga dagdag na foreign teams, sigurado na malaki maitutulong yan sa pag-increase ng popularidad ng liga. At alam naman yan ng PBA, kaya nasisiguro natin na isa to dito sa hakbang na kanilang gagawin ngayon. As it is, alam natin na hindi magkakaroon ng issue pagdating dito sa mga requirements dahil alam natin na yung mga foreign teams naman yan. Alam yung schedule ng PBA so hindi magkakaroon ng conflict. At kapag ito yung nangyari, sa tingin ko yung excitement para sa PBA babalik na at hindi nasasabihin ng mga fans na palagi na lang San Miguel, Ginebra at TNT ang naglalaban sa finals dahil meron ng mga bago. Mm-hmm.